Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin tungkol sa legal na aspeto ng mana sa konteksto ng kaso ni na Lotlot de Leon at Nora Honor gamit ang batas ng Pilipinas. Medyo maliwanag pat maaga akong umuwi galing sa opisina at sobrang init sa kalye at medyo hindi naman traffic dahil konti ang bumabiyahe. Siguro dahil sa mahal pa din naman ng gasolina. Okay, so kaya maaga tayong umuwi at medyo maaga din tayong magbablog ngayon. At ngayon, ang pag-uusapan po natin ay batas tungkol sa mana at successional rights. Kasama dito yung mga de facto adoption at ang karapatan ng mga tagapagmana kung nagkaroon ng last will and testament ang isang namatay na testator. So ipapaliwanag natin to sa wikang Tagalog, yung pinakasimple at pinakamababaw na pagpapaliwanag upang maintindihan ng ating mga kababayan, no, na medyo nahihirapan kapag ang ginagamit ng mga text ay o salita ay mga legal parlance. Okay? So sisimulan natin ang ating kwentuhan ngayon, no, tungkol dito sa sitwasyon ni Lotlot de Leon. Ito po ay aking i-discuss dahil ito po ay hango sa isang balita ng ABS-CBN na nabasa ko kaninang umagang-umaga kung saan ay mukhang may sama ng loob to si Lotlot at hindi na daw siya interesado sa kanyang mamanahin sa kanyang nanay na si dating superstar Nora Honor. So kasi sa mga balita, no, kamakailan, naglabas po ng pahayag ang abogado ni Lotlot de Leon na si Attorney Mark Julius Estur. Binigyan din po niya na si Lotlot ay hindi po humahabol sa anumang mana mula sa estate ng yumaong superstar na si Nora Honor. Ayan, yung estate. Sa Tagalog, ito yung mga total, no, kabuuan ng mga ari-arian ng namayapa. No? At ito yung ipamimigay kapag siya ay namayapa na. Okay, so sa pananaw ng batas, tingnan natin kung may karapatan nga ba itong si Lotlot de Leon kasi hindi natin alam kung legally adopted ba to or de facto adopted si Lotlot de Leon. Dito natin susuriin ang pagkakaiba ng biological, legally adopted at de facto adopted na anak. So maraming maraming pagkakaiba yan at ipaliliwanag ko sa iyo detalyado para maintindihan ng mga tagapagmana kung hanggang saan ang kanilang mga karapatan sa isang taong nag-iwan ng testamento o walang iniwan na testamento at paghahatian ng kanyang estate. Okay? So ano ba ang mga katayuan ng mga anak sa harap ng batas, including the legally adopted children and the de facto children? Alam niyo po sa Pilipinas ang ating pong Civil Code at ang Republic Act 11642 ang nagtatakda kung sino ang dapat makatanggap ng mana. So masarap na usapan to siguro naman. Yung lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood ngayon, pakishare po itong aking vlog na to sapagkat marami po ang interesado na malaman ang kanilang mga karapatan pagdating sa mga ganitong sitwasyon, yung mana-mana. So tingnan natin do sa legally adopted child, no? Yung legal na pag-ampon. Kung ang isang anak ay dumaan sa proseso ng korte o administrative adoption at meron siyang nakuhang decree of adoption, ay ano ang magiging kanyang katayuan sa mga iniwanan na ari-arian or estate ng kanyang magulang na nag-adopt sa kanya. So sa ilalim po ng Family Code of the Philippines, no, ay ang isa pong legally adopted child ay itinuturing na legitimate child. Ang karapatan niya po ay kapantay na kapantay. Walang labis, walang kulang. Kapantay ng biological na anak. Sila ay tinatawag na compulsory heirs. Okay? So, tingnan natin yung legitim. Ito yung legitim na nakalaan na hindi pwedeng ipamigay kahit kanino dahil yan ay reserved already for the compulsory heirs. So, yan yung may nakalaan silang parte ng mana, yung legitim, na hindi pwedeng ipamigay sa iba nang walang sapat na dahilan. Okay? So, yun yung yun yung legally adopted child.
pag-usapan natin yung de facto adopted child, yung inampun lang sa turing, pero wala siyang hawak na dokumento. Ito yung mga anak na pinalaki, pinag-aral, minahal, at itinuring na pamilya, ngunit walang legal na papel ng pag-ampon. Ano ang magiging katayuan nito ngayon sa mata ng batas at sa mata ng mga pamilyang naiwan ng namayapang testator? Alam niyo po, sa mata ng batas, sila po ay strangers o hindi kadugo. Pero may mga de facto adopted children or child na kadugo, no, kamag-anak, no, malapit-lapit na dugo, pero hindi nga lang na legally adopted. Pag-uusapan natin yan kung ano magiging epekto niyan sa mga mana. So, ano ang karapatan ng isang de facto? Wala po silang automatic na karapatan sa mana kapag ito ay intestate succession. Pag intestate, ibig sabihin namatay yung tao na wala siyang ginawang last will and testament. Okay? So, ibig sabihin, makakakuha lamang sila kung sila ay isinama sa isang last will and testament na ginawa nung namayapang may naiwang mga ari-arian. Okay? Paano ang last will and testament ginawang executor? Yung de facto child. At siya daw ang mamahala, disposition, sale, lease, liquidation of property, distribution of the property, ibang usapan na yan, no? Kung ang isang yumao, yung decedent, ay nag-iwan ng last will and testament, mababago ngayon ang sitwasyon dahil ang de facto child ay magiging isang voluntary heir. So, yan ang paliwanag natin ngayon. Kasi alam niyo po, maaaring i-appoint ng testator ang isang de facto child bilang tagapagmana mula sa free portion. Yung kalahati ng estate na pwedeng ibigay yan kahit kanino. Palagay mo, may naiwan siyang 5 milyon o 1 milyon. Yung kalahating milyon, pwede niyang ibigay do sa voluntary heir. So, siya yung tinatawag na voluntary heir that is entitled to receive 1/2 kung meron lang isang tagapagmana dahil na-disinherit yung isa. Okay? So, ano yan? Makapangyarihan yan. De facto at saka yung executor at the same time. So, anong kapangyarihan niya bilang isang executor? Ang executor ay isang taong itinalaga sa will upang mamahala ng ari-arian. Kumbaga sa kumpanya, general manager yan o president and chief executive officer. Okay? So, pwede bang maging executor ang isang de facto child? Yes, absolutely yes. Pwedeng maging executor ang isang itinuring na ampon. Hindi kailangan kamag-anak ang executor. Pero mas maganda kung kamag-anak at kadugo yan ng testator na nag-execute ng last will and testament. Okay. Pwede ba niyang ibenta yung ari-arian? Pwede bang ibenta ng executor ang ari-arian habang pending ang probate proceedings? Probate, ito yung pagpapatibay ng last will and testament sa hukuman. Okay? Pwede, no? Pero kailangan ng permiso mula sa korte. Kailangan ng court approval para makuha o maibenta ng executor ang estate ng namayapa. Kaya nga siya executor siya yung manager. Pero kailangan palagi may approval of the court. Madali lang yon. So, kailangan patunayan na ang pagbenta ay para pambayad ng utang ng estate o para hindi masayang ang halaga ng property. Alam niyo, ang property nagde-depreciate ang value niyan. At yan, may mga kaukulang obligasyon niya na binabayaran sa gobyerno taon-taon. At siyempre, baka may na ginastos ng funeral, hospitalization, kailangan bayaran ng estate yung. Kaya yung executor may decide to dispose or sell the property. Ayan. That is the executor. Okay, tingnan naman natin yung mga magmamana only by right of representation. To isang mahalagang konsepto ito kung saan ang mga apo ay pumapalit sa pwesto ng kanilang magulang. Okay? Hindi sila voluntary heirs. Ang mga heirs by right of representation ay mga compulsory heirs din. Ang kanilang karapatan ay galing sa batas, hindi lang sa kagagustuhan ng testator. Yun ang kaiba nito. Yung
ano nila, yung kanilang karapatan ay galing sa batas, while the voluntary heir, yung rights niya ay galing sa testator. Okay? So, ano yan? Magkaiba yan. Okay? Minsan nagkakaroon ng disinheritance sa mana-mana. No? Tinatanggalan ng mana ang mga pwedeng tanggalan ng anak, pwedeng tanggalan ng pamangkin, pwedeng tanggalan ng apo. Pwede bang ma-disinherit ang mga yan kahit compulsory heir ang mga yan? No? O kaya kinatawan sila or they are succeeding by right of representation only. Oo, pwede silang disinherit kung sila mismo ay may nagawang masama sa lolo at sa lola na nasa listahan ng Article 919. Okay, so habang buhay, no, ang inyong mga lolo at lola, huwag kayong gagawa ng kalokohan. Like for instance, may nagkaso sa inyo, nakagawa kayo, nakonvict kayo, ang dami mong pending cases, delikado yan. Kung ang magulang ang na-disinherit ang mga anak, ay may karapatan pa rin makuha ang legitim ng kanilang magulang. Hindi damay ang apo sa kasalanan ng magulang, maliban na lamang kung ang apo mismo ay may ginawang mga kalokohan. Like for instance, convicted of a crime involving moral turpitude. O katakot-takot mayat-maya may kaso ng estapa. Mayat-maya may nasasangkot sa barangay. Mayat-maya may nagrereklamo sa mga taong nakatransaksyon niya sa negosyo. Maliit o malaki. Di ba? So yan, pwedeng ma-disinherit yan at mawalan siya ng mana doon sa estate ng namayapa. Ngayon, balik tayo kay Lot de Leon. So pinaliwanag ko na para maliwanag pagdating sa explanation kay Lot de Leon. Kung si Lot de Leon ay legally adopted, si Lot de Leon ay isang compulsory heir at kapantay ng karapatan ni Ian de Leon na isang biological son. Ang pahayag na siya ay hindi humahabol ay isang personal na desisyon niya ni Lot o waiver of rights. Ngayon, kung walang last will and testament si Nora Aunor at kung ang isang anak ay de facto lamang, wala siyang legal na basihan para humingi ng parte sa ilalim ng batas ng intestate succession. Pero alam ko kay Lot na legally adopted yan kaya nga De Leon na ginamit niyan Okay? Yung iba, hindi ko alam, sina Kiko. Pero itong, alam ko si Lot, alam ko legally adopted to. Okay? So, ang pagiging executor ay isang mabigat na tungkulin na may pananagutan sa korte. At hindi ito lisensya para ibenta ang estate nang walang pahintulot ng mga legal na tagapagmana at ng hukom. Okay, paano kung wala na yung mga original na compulsory heirs? So, yung executor mismo ang siyang lalapit sa hukuman upang humingi ng pahintulot. Kailangan ko nang ibenta to para ma-liquidate sapagkat lumalaki ang obligasyon nito sa gobyerno katulad ng real estate property taxes at yung mga nagastos nung siya ay buhay pa sa hospitalization and funeral benefits. Okay? So, alam niyo po itong batas sa mana ay dinisenyo yan upang proteksyonan ang pamilya. Ngunit ang isang maayos na last will and testament ang tanging paraan upang mabigyan ng legal na proteksyon ang mga mahal sa buhay na ampon sa turing lamang. So sana naliwanagan kayo tungkol sa mga mana-mana at yung importansya ng last will and testament at yung importansya ng appointment ng isang executor na siyang mamamahala sa distribution ng mana ng namayapang may naiwan na mga ari-arian. So dito na lamang po, ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.